Mga kapuso, ilang linggo na lamang po ay pasukan na naman. At ngayon pa lamang ay magkatuwang na po ang mga estudyante, magulang, guro at maging ang ilang NGO at militar sa pagsasaayos ng mga silid-aralan para po sa tinatawag nating Brigada Eskwela sa Metro Manila. Kaya naman mula po sa Navotas, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, magandang tanghali. Aminado ang DepEd na malayo pa tayo dun sa ideal na public education system natin. May backlogs pa rin tayo sa classrooms at teachers, lalo na nga't ikalawang taon pa lamang ngayon ng senior high school under K-12. At dahil dyan ay kailangan natin ng 20,000 additional classrooms para sa senior high school. In fact, 35 billion pesos sa 543 billion 2017 budget ng DepEd ay pupunta pa rin dun sa voucher program. Ito yung subsidy ng mag-senior high sa private schools dahil hindi pa halimbawa ready sa senior high yung mga public schools in their areas. Last year, 1.6 million students ang inaasahan nilang mag-i-enroll sa senior high. Ang DepEd got the biggest slice in 2017 budget, 543 billion pesos nga, 25% higher yan last year, noong 2015. DepEd can afford to hire additional 53,000 teachers and 13,000 non-teaching staff. Problema dahil gobyerno nga ay may pera raw pero problemado tayo, may procurement law, may prosesong sinusunod, kaya hindi agaran. Connie, bago kasunod ng kurikulan, ang sinasabi ng DepEd, meron namang pera dahil nga pinakamalaki nga yung nakuha budget ng DepEd, almost more than half a trillion pesos for 2017. May pera, kaya lang ang problema talaga ay yung limitasyon ng mga proseso na ipinatutupad dahil gobyerno sila, may procurement law at may mga prosesong sinusunod. Kaya hindi agad-agad na itatayo yung kanilang planado na 20,000 additional classrooms para dun sa requirement ng senior high school. Itong aming pinuntahan kanina na sa Navotas na Kapitbahayan Elementary at High School ay isa sa mga ehemplo ng mga senior high school ready. At marami naman talaga sa NCR schools ay senior high school ready. Pero ang problema talaga ay yung mga nasa probinsya. At sa kanila mapupunta yung 35 billion pesos na subsidy ng DepEd para sila makapagpatuloy pa rin ng kanilang senior high school grades 11 and 12 sa mga private school kung hindi pa senior high school ready yung kanilang mga paaralan. Pero last year, kahit na tinataya nila ay 1.6 million na additional senior high school students, ay 607,000 lamang yung humingi ng subsidiya at pinagpapalagay ng DepEd na yung iba ay can afford naman na lumipat na ng private schools para sa kanilang senior high school at pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. So ang sinasabi ng DepEd, ay they're going slowly but surely. Meron naman daw support sa talaga national government in terms of budget at kailangan ng kaunting panahon para yung K-12 ay talagang tumakbo na ng swabe at maayos at ma-reach na natin yung ating ratio na 1 teacher per 30 students in all public schools all over the country. Connie? Yes, ano ba yung ating percentage na sinasabi ng DepEd in terms of yung mga hindi pa senior ready, senior high school ready na mga paaralan sa bansa? Marami pa ba yan, Mark? Well, marami pa. Sobrang dami pa. In fact, last year, yung PEG kasi yung last year na 2016, yun yung unang taon na meron tayong grade 11. At 5,800 public schools lang yung identified na senior high ready. At kailangan pa natin ng 1,122 private schools na inaccredit natin para tulungan tayo dun sa unang taon ng pagpapatupad ng K-12 ng senior high school ng grade 11. At ito ay wala pang kalahati. So ngayong taon na to, dahil malaki naman yung budget nila, ay kailangan makapagpatayo sila ng 20,000 new classrooms sa public school system natin para mapaghandaan pa natin yung paparating pa. Dahil ngayong taon na to, ikalawang taon ng K-12 ay nagpasukan na rin to grade 12 ang mga estudyante. So habang tumatagal, ay dumadami din yung requirement mo for new classrooms dahil sa 2 additional
school year Right. sa ating K-12, Connie. Mark, ano daw ang target na taon, no, para sabihin natin na maisakatuparan itong dagdag na mga kailangang paaralan o classrooms para dito sa ma-accommodate yung mga senior high? Ano yung may target ba silang taon yan? Well, ang target naman nilang taon talaga, sabi nila by 2018, Connie, dapat naitayo na eh. At least additional 43,000 classrooms by 2018 ay okay na raw tayo doon. At pwede na nating bawasan yung ating ibinibigay naman na subsidiya para pumunta sila sa private schools, yung mga manggagaling sa public school na grade 10. So sabi nila 2018 at talaga namang pataas daw yung budget at talaga may commitment naman daw sa K-12 dahil it's a new law itong K-12 na ito na mayroon talagang automatic funding para may pagpatayo ng paaralan itong bagong sistema natin sa public school system. But in the meantime, Mark, habang hindi pa gawa yung mga kinakailangang classrooms na yan para dun sa senior high school, kanya-kanya munang diskarte yung mga paaralan para magsiksikan, gano'n, dun sa mga dati ng siksikan na rin ng mga classrooms. Oo, well, maraming mga public schools na hindi pa senior high ready. O kung meron na sila, ay very limited, Connie. Halimbawa, kung ano yung available classrooms nila na pwede nilang i-utilize for senior high. Kasi ito hindi naman kasi madali, Connie, dahil hindi lang ito talagang classroom lang, Connie. Dahil depende, di ba, sa specialization. Halimbawa, ang kinuha ng estudyante for senior high ay IT. So, kailangan meron sila talagang computer laboratory. So, hindi lang classroom talaga. So, may mga facility na ganun. If it's cooking, then there has to be a big kitchen where they can cook. Kung halimbawa ito ay may pananahi o welding, kailangan mo ng mga welding facility o welding equipment na bibilhin. So, hindi naman din talaga madali. Ngayon, yung iba, kaya nga, nagpalabas muna ng itong tawagin nila yung voucher program na, o sige, pumunta muna kayo sa private school kasi sila may puhunan para dito sa senior high school. May pagpatuloy lang ay doon muna kayo mag-aral, babayaran ng DepEd. Pero syempre, alam naman natin, ang problema dyan, Connie, ay 22,500 lamang ang maximum na subsidy na ibibigay ng DepEd. And of course, alam naman natin sa mga ibang private schools, na hindi sasapat yan dahil maliban sa tuition, we have expensive miscellaneous fees, may mga ganyan mga bagay pa. So, it's really a problem pa, pero ang sinabi naman ng DepEd, dahil meron naman daw talagang support sa General Appropriations Act, ay masusolusyon na naman daw ito, Connie. Sana nga, at wala naman tayo magagawa, Mark, kundi mag-antay na lamang. No? Graduate na tayong dalawa Masakap. Parang, kumbaga ito na lang, dream na lang natin to dun sa batch ng K-12, di ba? Sana hindi maging hilaw yung kanilang unang batch ng mga gagraduate dahil walang pasilidad. Maraming salamat, Mark Salazar.